I met a girl there in the bright side of a dream. Sweet Arizona, sweet as I had ever seen. Listening to Rolling Stones and rolling in the deep. La la la, la la la, la la la. Drove out to Malibu, got lost along the way. Wound up in Mexico and thought we'd never stay. Cold drinks and hot beaches, we danced the night away. La la la, la la la, la la la. Singing, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough of you. Sweet Arizona, sweet Arizona. Her hair was fire red like red rocks in the sun. Her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't know where she came from. La la la, la la la, la la la. Singing, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough of you. Sweet Arizona, sweet Arizona, sweeter than California, sweeter than Tennessee, sweeter than Colorado, sweeter than Georgia Peach. Started with conversation, now you're here next to me. 24/7 days of sweet. And Arizona, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. But I just can't get enough. I just can't get enough. No, I just can't get enough of you. Sweet Arizona, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough. Sweet Arizona, sweet Arizona, sweet Arizona, sweet Arizona, sweet Arizona. Early this morning, woke up holding my head, hearing my heartbeat all night long. Shades of this motel keeping me in bed, reading the news, just trying to stay strong. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful. Satisfied, I'd fall to pieces, now it's peace of mind. The words of my mother speak the truth. She always said, son, you'll make it through. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feels so bright.
okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. Beautiful. It's beautiful, beautiful, beautiful. It's a beautiful day. And don't change your mind, honey, I'm on it. Do anything you want, but let the thoughts subside. And in my arms, honey, I got you. So don't worry about a thing and lay your head by mine tonight. And don't change your mind, honey, I'm on it. And I don't really care about the other guys. You're so fly, honey, I love it. You know I literally cannot get you out my mind. Oh no, 'cause I just wanna get you high. I mean, I just wanna make you wanna make me yours. Come on, baby, I just wanna love you more. Oh no, I got a nervous feeling in my belly, I can't seem to let it go. 'Cause I'm falling in love, and honey, I don't think I'll ever get up. 'Cause I know that you're the closest thing to heaven, dear, to me the earth has ever shown. I'm not letting you go, oh baby, never letting you go. 'Cause I just wanna get you high, I mean, I just wanna make you wanna make me yours. And I don't wanna just get by, honey, never loved anyone like you before. All right, guys. Okay, good afternoon. So may I request to open your cameras? Okay. Nice. Okay guys, kumusta kayo? Kumusta kayo dyan? Ano bang nangyayari sa paligid nyo? Maulan ba? Ano ang pinagkakaabalahan? So may I suggest to type kung ano man yung pinaggagawa nyo ngayon. Kumusta sa lugar nyo? Maulan ba? Kasi dito sa Cavite, maulan sa amin. How about sa inyo? Maulan. Alright, so maulan sa Batangas, sabi ni Miss Aida. Alright, preparing, malamig and cloudy. Maulan sa Batangas. Okay guys, gusto ko malaman kung taga saan yung mga participants natin for this afternoon. Pakitype na lang po sa ating chat box kung taga saan kayo, kung saang lugar kayo. Okay, meron tayong from Zamboanga. We also have from Santo Tomas, Batangas. Cabanatuan City. Okay, karamihan dito is from Batangas. Nakakatuwa. So we have Lipa, Alitagtag. We also have from Manila, si Emerson. Thank you.
Okay. So guys, request ko lang, paki-mute lang po yung inyong mga cellphones and make sure na attentive kayo sa ating training because this is the first and the pilot episode na ginagawa ng FAPSCO for all of us. And again, this is free webinar. Okay? So, but then this is exclusive sa mga members ng FAPSCO and also for the OJTs na nagbibigay ng time and helping the FAPSCO itself. Okay? So, kung kayo ay hindi pa kumakain, pwede nyo ilagay yung inyong mga food sa harapan nyo. And kung may coffee kayo, much better to keep us alive while we are having our webinar. So we also have here from Bacoor, Cavite, Ralph. Okay, welcome to our webinar. So again, this is Photoshop Mastery from Zero to Hero. So matututo tayo about Photoshop. So maganda to kapag ikaw ay isang freelancer or aspirant to be a graphic artist na kailangan talaga natin magkaroon ng skills and knowledge when it comes to Photoshop Mastery. Okay, so I hope na ready na kayo. As I've said, prepare nyo yung pagkain nyo or coffee. And of course, i-focus natin yung ating mga time para sa ating speaker for tonight. Okay? So, gusto kong malaman kung ready na ba kayo para sa ating webinar for this afternoon or gabi na, 6 p.m. na. Paki-type lang po sa ating chat box. Just say the word ready. Okay, so I got from Faith, Maria, Jennifer, Rochelle, Trinidad, Rosel, Aida, Rona, Janelle. Ready na daw po sila. Okay, how about Miss Charlene? So may I call on Miss Cha? Hi, Ma'am Cha. You may unmute your mic. Kasi excited na kami para malaman kung sino ba yung ating speaker for this evening. Okay, ready na si Miss Charlene. Miss Charlene? Alright, so hi everyone. Welcome once again sa ating Photoshop Mastery from Zero to Hero. So, okay, go ahead, Miss Cha. Okay, so Miss Cha will be the one who's going to introduce our presenter or our speaker for tonight. Okay, take it away, Miss Charlene. All right, thank you, Sir Dennis. So for tonight's Photoshop Mastery from Zero to Hero, ang ating magiging, masters of the night or yung magbibigay sa atin ng training na ito is isa siyang OFW, a former OFW working in Dubai. He's also I cannot say a farmer, but he loves planting. And meron din siyang bee farm na hindi naman kalakihan pero sakto lang. And also he's into fishery. Nag-aalaga rin siya ng mga tilapia. So si Sir ay isa ring Digital Jobs PH graduate. Isa siyang medalist sa training na ibinigay ng DICT at isa rin siyang digital trainer. And actually, we just finished 2 batches of digital training earlier last month. And yeah, ang taong ito ay isa siyang matatawag kong batikan pagdating sa video editing, pagdating sa Photoshop at lahat-lahat na. Alright? So, ready na ba kayong makilala o malaman ang pangalan ng pinakapoging trainer natin sa gabing ito? Alright? So, ready. I'd like to introduce to you, let's welcome Sir Mark Esmana. Sir Mark? Yay! Hi guys! Hi, Thank you sir. sa napaka-amazing na introduction natin, Cha. So, can you give me at least 5 minutes? Medyo meron lang akong technical issues when it comes to internet connection. So, Alright, hold on lang. Sir. Sige. Okay, so habang si Sir nagsiset up pa ng kanyang desktop, I guess we really have to be reminded of our house rule. So habang wala si Sir Mark or nagsiset up, I just have to introduce and
tell you what are our house rule here. So first, as I've said earlier, kailangan naka-silent muna yung ating mga phone. So wag muna tayong magpa-istorbo, or pwede namang may tumawag, mag-text sa inyo, but then you have to make sure na it is on silence phone or silent yung mga phone. So mute, paki-mute lang po yung mga speakers nyo, or kung meron dyan madaldal sa katabi nyo, it can be your son, daughter, or kaibigan nyo, or one of your family. So pakisabihan lang po na wag masyadong maingay para focus tayo sa ating training for tonight. And of course, respect lang po sa ating presenter or speaker or someone na nagsasalita upon our webinar is ongoing, para lang marinig natin yung kanilang mga sinasabi. And if you have questions, pwede kayo mag-raise ng hands, or you may message sa chat box natin. And again, we are open to any questions that you're going to ask. Dito sa Zoom, I'll be the one who's going to be particular with your questions na ilalagay nyo sa ating chat box. And outside, because guys, I just want you to know na ang ating webinar for this day is ongoing live sa ating Facebook. So hello sa ating mga ka-Facebook lives. So just make sure lang na yung ating mga names sa ating sa Zoom is yung pangalan nyo po talaga. So may I request na i-change yung mga pangalan nyo, or kahit yung first name nyo lang, para naman hindi yung mga combination of letters and numbers yung mga pangalan na nakalagay sa inyong Zoom. Medyo nabother ako sa pangalan ni Patrick. Yes. Although it is readable, kaya lang it is a combination of letters and numbers. So medyo paki-request lang po. Change your name or rename your name here sa ating Zoom into your real name, or kahit yung first name lang. Okay? So again, silent mode yung ating phone. Mute lang po yung mga unnecessary noises, and respect yung ating kailangan. So respect begets respect. And of course, participation. So we encourage your participation, because what we're going to do here is somewhat, we really have to do something. Okay? So because we learn by doing. Kailangan natin gawin para matuto tayo. And we encourage talaga na this is somehow actual kasi ito eh. So kailangan yung gawin, i-perform, and then magpapasa kayo ng inyong mga tasks. So for us to really know what is the Photoshop all about. Okay? So Sir Mark, ready? Or do you still need more time? Okay, ready na daw po sila. Okay. So guys, okay. Sir Mark, naririnig po ako. Guys, paki-type lang po ng 1 kung naririnig ako, kasi medyo mahirap talaga yung connection this time. Okay, thank you for the response, Richelle, Glenda, Aida, Jennifer, Oral. Thank you very much na naririnig niyo ako. So, medyo risky yung ginagawa natin ngayon kasi maulan, but then we are trying our best pa rin na i-continue, ituloy ito. Sabi nga nila, show must go on, kasi nga we promise talaga na we're going to have this webinar, and then we're gonna make it live. So again, this is our day 2, but then the training proper talaga starts today. Kasi we have our last session, not last session, but then the first session that we have was last Tuesday. So it's just an orientation, getting to know the expectation, kinuha namin from you, the participants, and also from the speaker itself. Okay, so the training proper will start as in ngayon na. Okay, we are just waiting to set up or makapag-set up si Sir Mark. Okay, so Ms. Cha, can you hear me? Yes, Sir Dance. I think Sir Mark is asking for 5 more minutes. Okay, 5 more minutes. Ma'am Cha, paano mo nakilala si Sir Mark? Sige, discuss natin, and then getting to know more about this speaker. And then, ano ba ang masasabi mo kay Sir Mark? Well, actually, nakilala ko si Sir Mark sa isang training din na it was sponsored by the Department of Information and Communications Technology. So, naging classmate ko siya sa digital jobs training na kinandak sa Mariveles, Bataan. At sa pagkakakilala ko sa kanya, si Sir Mark ay syempre maliban sa pogi, alam naman nating lahat yan.
Yun talaga yung word, no? Oo. Pero maliban doon, si Sir Mark masyado siyang dedicated pagdating sa trabaho niya. At maliban din doon, isa siya sa mga classmates namin na talagang very helpful when it comes to doing our task before. Napaka matulong niyang klase ng estudyante, na klase ng tao. At mabait, syempre mabait siya. I would agree. Teacher, kunin ko yung Gcash mo May bayarang nagaganap dito Okay. Hindi, pero yun talaga yung totoo. Mabait si Sir Mark. Yes. Medyo siguro sa unang impression nyo lang, pag nauna ninyo siyang nakita, masasabi ninyo na, alam niyo yun, snobbish type. Pero hindi yun totoo. Mabait siya. So, yun. Thank you, Ms. Cha. Simula na naging magkakilala kami, magkaibigan, hanggang sa naging magkatrabaho kami ngayon. Okay. Thank you, Ms. Charlene. Yeah, I would agree to that na Sir Mark is very helpful when it comes to any skills na pwede niya ma-share. In fact, that is the reason why we are having this Photoshop Mastery from Zero to Hero, because this is somewhat an initiative program na ginawa ni Sir Mark, which is from the membership committee and as well from our team or from our committee, which is the education. So pinagsama namin the idea that we're gonna have the collaboration of the membership committee and also the education committee. So this is being possible, of course, with our sponsor Payoneer. Kahit paano tutulungan nila tayo to make this program possible and ongoing sa mga susunod na mga series. Okay? So, FAPSCO again, we are Filipino Online Professional Service Cooperative. Kahit papano, we are looking and we are encouraging all the freelancers all over the Philippines and also the aspirants freelancers to join us, and let's have a collaboration. Let's help one another, and then let's establish this particular service cooperative. Okay, so Sir Mark, siguro ang masasabi ko naman, share ko lang Miss Charlene. Si Sir Mark, una ko siyang na-meet sa Bataan Freelancers Forum. So it was last 2019. Doon rin kita unang na-meet. Tama ba, Ma'am Cha? Doon kita unang na-meet. So yes, I was invited to be one of my speaking engagement na mag-speak up, mag-share ng naging journey ko sa digital jobs training. So doon ko nakilala yung buong team ng Mariveles Bataan. So hats off ako sa kanilang team kasi napaka-active and then talagang buong-buo sila. Okay. So yun, unang impression ko kay Sir Mark, akala ko sa picture ang tangkad. My God, nung una ko nakita ko siya, alam mo yung expectation versus the reality. Joke lang po. But then magkasing height kami. So, ang una ko kasing nakita sa picture, akala ko ang tangkad-tangkad niya eh. Kasi medyo magaling pala talaga siya pagdating sa photography, 3D animation, 2D animation. Photoshop mas lalo, master niya to eh. So medyo talaga siya dito. Gamay na gamay niya. And in fact, Sir Mark is nakapag-work siya both international and domestic. Kumbaga talagang tested, sabi nga ni Ma'am Char na si Sir Mark is he has the credibility para magturo talaga at mag-share nito. Again, this is an initiative program na sinishare ni Sir Mark na makatulong sa atin. And then, especially for those first-timer pa lang para sa Photoshop. Kasi aminado ako, I have knowledge when it comes to Photoshop. Guys, yes, sir. Cut ko na kayo baka maubos yung laman ng Gcash ko eh. Okay, sige sir, go on. Take it away. Talagang may problema, ewan ko kung try natin. So, okay. Mukhang may problema, hindi ko alam kung kay Canva lang o sa internet connection ko kasi okay naman sa YouTube gumagana pero pagdating kay Canva, medyo nahihirapan siyang i-load. So, let's see kung how will it goes. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin. So, siguro hindi na ako magpapakilala. Hindi na ako magpapakilala. Dahil sapat na siguro yun. So, yun. Thank you guys sa pagpapakilala at sa paghihintay. At sabi nga ni Sir Dens, ito yung initiative kasi may nakita kong opportunity. At least dalawang opportunity yung nakalampas. Kasi isa lang yung kilala kong pwedeng pagpasahan ng mga trabaho
na online na marunong sa Photoshop. And nagkataon yun na yung kilala ko na yun, si Marky, hindi rin kaya ng unit niya. So hindi ko rin naipasa. Ang ginawa ko, nangyari, so nakapag-agree na kasi ako dun sa kliyente na gagawin ko yung project, pero mayroong emergency na stretch yung isang project, so nag-overlap. So ang ginawa ko habang sa video, so ang ginawa ko habang nagre-rendering yung video, nilalagari ko naman tong yung Photoshop. Alam ko na hindi siya at its finest yung ginawa ko. Kaya I don't think na babalik ulit sila. So yun. So gusto ko lang i-share yung opportunity na matutunan niyo yung Photoshop. Saka at the same time, kung meron din na trabaho na opportunity, meron din tayong pwedeng pagpasahan. So ito. Ito nga, Photoshop Mastery. So setting lang tayo ng expectations. So I am hope and I'm expecting also na at the end of this 6 session course na sana from zero to hero nga talaga tayo. So iba-iba yung diversity ng skills natin right now. Merong iba, alam ko, from last Tuesday's information na ang iba sa inyo ay medyo may basic na, medyo may advanced konti, iba talagang zero knowledge. So tingnan natin saan tayo magtatagpo doon at at the end of the training, sana lahat tayo hero pagdating sa Photoshop. So ang gagawin natin dito, let's on the first module natin, puro basic lang muna. Paglalaroan natin yung buong interface ni Photoshop. And then from there on, iisa-isahin natin yung bawat tools na nagagamitin. Tapos explore natin kung ano yung mga advanced techniques na paano siya gamitin. So, ayan. So, yun nga, nagpapakilala lang ako. Yan, yung mga dati. Share ko lang dito. Nag-start ako ng Photoshop, I think it was 2010. Crazy, medyo weird pa yung experience ko nun kasi hindi pa uso ang Photoshop nun eh. Pag medyo may Photoshop skills ka nun, medyo okay kaya medyo wow, marunong ka sa Photoshop, pa-edit naman boss, mga ganun. So, noong 2010, ang natutunan ko si Photoshop, ang ginagawa ko noon, mahina yung internet signal sa amin dito sa bahay. So, lalakad muna ako ng meron akong netbook. So, ang battery life ng netbook ko noon 3 hours. Meron akong window na 3 hours. So, gagawin ko, charge ko si netbook. Punta ako dun sa mga 100 meters away. I-download ko yung mga tutorial. So, doon ako, download ko yung mga tutorial ng Photoshop hanggang sa matutunan ko siya. So, doon ako nag-start. Parang nag-start ako ng CS3, kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi CS3, CS5 na Photoshop. So, yun. Ito yung mga ginagamit ko na softwares, creative tools right now. Photoshop, After Effects, Lightroom, AI, AutoCAD, 3ds Max, SolidWorks, Maya, at saka KeyShot. So, dito talaga ako nag-start, Photoshop. Ito yung pinaka window ko kung paano ko na-explore tong iba-ibang apps na to. Kasi nung nakita ko tong Photoshop, sabi ko, parang may kulang pa, parang meron pa ako dapat idagdag sa skill ko. Tsaka isang maganda rin bakit Photoshop yung ituturo ko kasi meron na kayong slightly basic ng After Effects. Medyo malayo, pero pagdating sa interface, medyo may a little bit connection sa After Effects. Pagdating sa Lightroom, a little bit connection din. Pagdating sa Illustrator, meron din connection. Ito yung more on the pen tool. So, mabilis ka na lang mag-explore ng iba-ibang software pagka meron ka ng hands-on experience kay Photoshop. So ito, AutoCAD ginagamit ko pag 2D, 3D, 3ds Max pag ginagamit ko 3D animation, SolidWorks for simulation. And yan lang naman. So okay, walang laman, 'di ba? Supposedly meron tayong mini game to challenge your creativity kasi learning the app itself or learning the tool itself is one thing. But ano yung magse-separate sa'yo sa ibang tao na marurunong din ng tool na yon? It's your creativity. So sana meron ditong mini game lang sana to test your creativity, pero iwan na lang natin yan kasi walang connection, medyo mahina, hindi nag-loading. So ito lang yan.
So, okay. Punta na tayo dito. Things to remember pagka into Photoshop ka o into graphic design, medyo malito. So, file and licenses. Ito yung mga diniscuss natin nito, yung royalty free, Creative Commons. So, always check kung ano yung nakapaloob sa license ng file. One way to check is, kunyari, example, pupunta ka dun sa, meron ako ditong ginawang mga site na pwede kayong makakuha ng mga free graphics sa Freepik at saka sa Pexels. Diyan kayo makakakuha ng mga graphics na pwede nyong gamitin. So, mamaya, isi-send ko sa inyo yung link para explore nyo, check nyo yung license niya. Kasi ang ibang file, hindi mo pwedeng minsan gamitin for commercial use. Hindi mo siya pwedeng i-modify. Tsaka mostly dito, yung nakikita ko dito, yung example, yung isang picture ay meron tao. Merong declaration na doon na hindi mo pwedeng gamitin yung picture na yon na as if he or she is promoting the product. For example, yung may tao dito, may nakita kang picture, tapos may tao, hindi mo pwedeng palabasin dun sa content ng image mo na yung tao na yun ay pinopromote yung product o services mo. So parang ganun. So mamaya explore natin to. Ito yung mga save as. Ito may explore natin to mamaya. At yung save as, makikita nyo to dun sa loob ng Photoshop. Ang marami ka kasi pwedeng file type na pwedeng gamitin na pag-save kay Photoshop. So ito yun yung PSD. Ito yung pinaka main file na pwede mong i-edit pa ulit. Kumbaga yung lahat ng layers na ginamit mo, color, text, font, nandun sa Photoshop. Dito sa file na to. PNG, ito na yung finished product. Ito yung backgroundless mostly. Ito yung mostly ginagamit sa sa website. Pero isang hint din, pag nagsisave tayo sa Photoshop, pag nasa-save tayo as PNG, gagawin natin, mamaya papakita ko sa inyo, may mga tips tayo para natin i-save siya for website use. JPEG, ito yung compressed file na siya with mostly with background. Medyo mas maliit yung file size nito kumpara sa iba. GIF, ito yung moving graphics. Kasi ang practice ko, when I do GIF, GIF, they call it GIF. Ang practice ko dito, gagawin ko muna sa, kasi into logo and logo animation. So, ayun yung nakikita kong path na gusto kong puntahan ngayon sa brand strategy and graphic design. Ang ginagawa ko usually, dadaling ko muna si logo sa Illustrator. Design ko sa Illustrator. Kukunin ko yung bawat parts. Tulad na nakikita mo nitong animation na to. Ginawa ko siya sa Illustrator, kinuha ko yung parts niyan, isa-isa ko, pinutol-putol ko siya sa Illustrator. Tapos in-import ko naman siya kay After Effects. Yun yung video editing software. After nun, render ko siya as video na walang music. Tapos, dinala ko na naman siya kay Photoshop para gawin ko naman siyang separate images. Tapos, i-convert ko naman siya into GIF. So, layers, parang kung familiar kayo sa sa printing ng damit. Yung traditional na printing, I think acetate ba ang tawag doon, yung pag nag-print ka ng t-shirt kasi nung dati unahin mo muna yung black, patungan ng yellow, yung ganon. Yun yung layers. Parang patong-patong lang siya ng mga projects na gagawin mo. Smart objects, ito yung ito yung object o yung isang component doon sa loob ng Photoshop na it contains all the information of the original file source. For example, meron tayong image. Kung kinonvert mo siya into smart object, pag ni-resize mo siya, mariretain niya kung ano yung information na meron doon sa original source.
Whereas, kung hindi mo naman siya gawing smart object, pag pinaliit mo siya at binalikan mo siya sa susunod at ni-resize mo, mapipixelate na siya. So, filter. Ito yung mga effects. Kumbaga kung familiar kayo sa photography, ito yung meron tayong tinatawag na filter sa sa mga camera. So, parang ganyan yan. Pero parang ganyan, slightly ganyan, pero ganyan yung idea, pero malayo yung mga functionalities. Sa dimension at resolutions, mostly nakikita natin sa isang file, may nakita tayo PX. O kaya magpapaprint tayo ng tarpaulin, ang nilalagay natin doon, sabihin natin, in inches kasi lagi, sabi 12 inches by 12 inches. So, yung sa 12 inches na yon, meron naman tayong tinatawag na resolutions. Sa resolution naman, ilan ang laman na pixels sa loob naman ng bawat inches. So, explore natin yan soon. Medyo hindi kayo makaka-relate ngayon, pero pag na-explore natin, ginamit na natin siya, ma-appreciate nyo rin yan. Yan. So, yung image source natin. Mali. Okay. Supposedly, meron ditong list ng mga common shortcuts na ginagamit kay Photoshop. So ako hindi ako masyado into hindi ako masyado into shortcuts. Yung ginagamit ko lang na shortcuts yung mga very common lang talaga kasi yung ginagamit ko, marami akong ginagamit na softwares. Tapos pag gagamitin ko tong isang software, iba yung shortcut. Iba yung gagamitin mong shortcut, iba naman example. Doon lang sa pagka gumamit ka ng AutoCAD, sa example lang to kaya hindi ako masyado ma-memorize ng ng shortcut. Pag gumamit ka ng AutoCAD, hold mo yung mouse wheel at saka shift para may rotate mo yung 3D object. Doon naman sa sa 3ds Max hindi ganoon. Hindi mo kailangan i-hold ganun. Kaya medyo tricky rin siya madalas. Kaya hindi ko masyado siya mini-memorize. Pero send ko sa inyo yung link nito. Ilagay natin sa group para in case na kailangan nyo rin siya. Kasi handy to mapapabilis yung trabaho mo. So okay, dito na tayo sa buong interface ni Photoshop. Medyo malabo kasi maglo-load yung natin. Ito yung canvas. Kumbaga sa painting, dito tayo gagawa ng lahat ng ito yung a visual representation ng final product, final output natin. Dito yung canvas o tinatawag siya ng document window. Sa toolbox, explore natin ito mamaya. Dito yung mga common tools, yung mga tools na pwede natin gamitin kay Photoshop. Yung options, pag kinlik mo pag kumuha ka dito ng tools sa toolbox, may makikita ka pang mga additional options. For example, kung nag-click ka ng brush, nag-click ka ng lines, makikita mo dito mayroong mga options dito. Kung mag-click ka naman ng shapes, makikita mo kung ano yung fill. Mamaya explore natin mamaya. Pero ngayon bigyan ko lang kayo ng overview. Yung menu, dito natin makikita yung mga ang menu kasi kahit mawala lahat to, nandito yung kahit mawala tong laman na to, mawala tong toolbox, mawala tong canvas, mawala yung panels, accidentally na-close mo lahat yan, ang matitira lang sa'yo yung menu, pwede mo siya maibalik. Magagamit mo pa rin si Photoshop. Okay, so panels. Dito natin nakikita mostly si layers. Si layers, si channels, tsaka si paths. Paths, okay. So, ito na exercise natin. Hopefully, mag-appear yung image, okay? Okay, nag-appear naman siya. So, ito yung exercise natin. Explain ko na rin. Ang exercise file natin, ito.
Ito ay galing sa Pexels. I-send ko sa inyo yung link na link tong picture na to papunta dun sa Pexels kasi kailangan sa kanila manggaling to dun sa I have no intention to reproduce yung file kaya dun yung mismo download sa website ng Pexels. Ito yung original image. Ito yung ibibigay ko sa inyo na file. Ang output natin for today, ganito siya. Aalisin natin yung giraffe at lalagyan natin ng word na FPSCO tapos ito square. And let's make it appear na nasa likod siya ng bundok. Ito yung gagawin natin ngayon. So, punta lang ako kay Photoshop. Okay. Meron bang question? Hello sir, so far nagtatanong sila kung yung iyong presentation will be available for them. Yes. I-send natin sa group to. Ayan guys, clear po tayo. Yung presentation ni sir, hindi niya ipagdadamot, i-share niya sa atin. Okay? So that question came from Ms. Rona. Okay? Thank you. So go on, Sir Mark. So invite ko kayo to open your Photoshop. Pa-open na ng Photoshop natin para sabay-sabay nating i-explore. Naka-open na ako, sir. Si Miss Ivy is also done opening the software of Naka-open na ba lahat? Me too. Open na, sir. Okay. So, invite ko kayo. Create new. Create new. Okay. So, dito meron tayong options. So, pwede tayong gumamit na ng pre-design template. Ito, meron na siya dyan. Ito yung pwede tayong gumamit mga custom na pala itong nandito. So, kasi mga pinagagamit ko na yan. Pero go ahead tayong gumamit ng template. So, ganyan. Pwede yung photo. Ayan, nandiyan na siya. Pero ito yung mga recent kong ginamit. So, gawa lang tayo ng custom. So, gawa kayo ng, let's say, gawin natin siyang inches. Inches. Para square pixels na lang siya. Square na, let's make it 10 inches para medyo maliit lang for the sake of demonstration purposes. Ito yung sinasabi ko na sa resolution. So, ang pixels per inch, kung yung gaano karami yung pixels sa loob ng 1 inch. So, yun. Kung mas malaki ito, syempre, mas clear. Mas clear yung image mo. Mas advisable lang dito yung ginagamit ko madalas. 300 lang ginagamit ko. Pero okay na rin din sa 150. Let's go to try 150 na lang siguro. RGB color. Ito yung background natin. White. And then create. Nakakasunod? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Ito yung sinasabi ko na toolbox. Ito yung move tool. Pero ang nakakatawa ngayon, ang huli ko kasing ginamit 26 Photoshop CS6. At ang nakita kong kulang talaga doon, bago ako nung ginagamit ko siya, walang artboard. Pero ngayon may artboard na si Photoshop 2019. So ayan. Pero hindi natin siya masyadong explore.
Pero magandang tool 'yan kay ah ano ito? Kay Photoshop. Photoshop. Mm. So, punta ulit tayo sa ibang example, meron tayong artboard. Nakikita niyo ba yung artboard? Pero parang masyado ng advanced to, delete natin to. Okay. So, okay. Siguro saka natin explore si artboard. Meron tayo ditong move tool. Mamaya explore natin isa-isa. Ang lasso tool. Ito yung ginagamit mo for selection. Example, meron kang image. Gusto mong i-select yung certain part ng image. So, yan. So, nakita nyo? Magbibigay tayo ng sample mamaya. Kung meron kayong note, pwede nyo i-note na Control D para i-deselect. Example, i-select mo yung isang object. Control D mo lang para matanggal yung selection. Kung may isa-select ka, example, ito, pero gusto mong dagdagan yung selection mo kasi kung wala kang gagawing ibang command, example, nag-select ka, meron kang gusto pang i-select dito, siguro mas maganda to kung may isang image. Sige. Sample natin to. Hindi rin. Eto. Sample natin. Sa lasso tool. Pero itong group na to, puro mga selection tool to. So, ayan. Ang zoom natin ay, pwede na ring note. Hold nyo lang yung alt. Tapos, alt, tapos yung mouse wheel natin. Nagagawa ba? Kaya i-zoom out, zoom in, zoom out. Ang ginagawa ko lang dito yung hold yung alt tapos yung mouse wheel. Pa-type naman sa chat ko nakakasunod. Yes, nakakasunod. Okay. So, gamitin natin si zoom tool. Napaka-handy kasi nung zoom tool. Hindi mo na kasi kailangan, pero meron tayo dito na na tool kung hindi kayo masyado pang gamay sa pag-zoom, pwede nyo manually zoom. Nakita nyo dito sa cursor ko, nakakita nyo plus. Ibig sabihin, pag kinlik kong ganyan, mag-zoom in siya. Pero pag hinold ko yung alt, nakita nyo minus, nakita doon sa cursor ko, may minus. Pag kinlik nyo, zoom out naman siya. Pero ang shortcut natin dyan ay alt plus scroll. Yung scroll wheel ng mouse natin. So, ayan. Balik tayo kay lasso tool. Si lasso tool, kung gusto mo i-select itong part na to ng image, pwede. Pero kung wala kang ibang gagamitin na command, halimbawa gusto mo i-select tong letter D. Gusto mong i-select si letter D at saka tong part na to. Paano mo gagawin yan? Ang gagawin mo lang is shift.
makita nyo, nag-appear sa shift, meron ng plus button. Ibig sabihin yan, pagka kasi hindi ka nag-shift, ang logic ni Photoshop, meron kang gagawing bagong selection. Nagigets? Merong bagong selection kang gagawin. Pero pagka nag-shift ka, sinasabi mo kay Photoshop na idagdag mo, pag nag-shift ka, ang sinasabi mo kay Photoshop, idagdag mo sa una kong selection tung gagawin kong bagong selection. So meron ka ng dalawang selection. Pwede mong gawing selection ulit to. Yan. So ayan. So ayan. Yan. Pag hinold mo naman yung Alt, sinasabi mo naman kay Photoshop na yung gagawin kong selection, i-minus mo dun sa nauna kong selection. Halimbawa ito. Ayan. So ayan. So basic overview lang natin. Etong Magic Wand, napaka-handy nito. Ang kinukuha kasi ito yung sinasabi ko kanina na options. Pag kinlik mo si Magic Wand, automatically i-select niya yung mga yung magkakaparehong kulay. Yan. Tulad ito, iba kasi siya ng shades ng blue. So hindi niya masyado nakukuha. So pwede natin ditong baguhin yung tolerance. Pero mas pag-aaralan pa natin to ng mas in-depth sa mga susunod na task natin. So for now, overview lang muna. Ito yung crop. Meron tayo ditong eyedropper. Ito yung, kung example, ang gamit ni eyedropper kung kukunin mo yung kulay nito. Ito kasi ito yung active na kulay mo. Kukunin mo yung example, itong kulay na to. Meron ka ng red. Tapos, gagamitin mo na siya gagamitin mo na yung sa brush mo. Gusto mo ulit kunin itong blue. Punta ka ulit kay brush. Kung gusto mong kunin itong kulay na to, shade na to ng red, pwede rin. Yan. And kung gray, yan. Ito, eraser tool. Siyempre, sa pangalan niya, napaka-obvious na pang-erase siya. Yan. Na-erase mo lang siya. Yung part na yan. Okay. Ang undo lang natin, Control Z. Yan. Ako kasi hindi ako magamit ng eraser kasi ang ginagamit, tuturo ko rin sa inyo dito yung paano mag-mask. Kasi ang masking kasi hindi mo sinisira yung original image. Hindi siya destructive na editing. Kasi pagka nag-eraser tool ka, pag binura mo at marami ka nang ginawang iba pang modification, pagbabalikan mo to, hindi mo na marirecover to. O marirecover mo man to, pero yung mga una mong ginawa, matatabunan na siya. So, ang pinaka-advice mo lang ginagawa ko talaga, nagmamasking ako. Okay. Okay tayo dyan. Ito yung paint bucket. Kunyari, kuha tayo ng kulay puti. Gray. Light gray. Ang paint bucket, pipinturahan niya lang yung object na i-clickan mo. So, ganyan. Si paint bucket. Nandun natin. Ito, saka na natin siguro to i-discuss, pero ma-encounter pa naman natin siya. Pero for now, ito yung mga gusto kong explore natin. Pen tool. Ito sa pinaka medyo tricky na
tool ni Photoshop pero napaka-powerful. Ito yung ginagamit sa pag gamitin to pagka syempre pag magdo-drawing ka ng lines na iba-iba ang itsura, ang hindi uniform ang shape ng lines. So ayan. Ginagamit din to pagka magdi-delete ka ng background ng isang bagay na hindi ko kasi madali lang mag-delete ng background pag contrasting yung pinaka-subject sa mismong background. Pero pag masyadong malapit yung kulay ng object mo dun sa background, ginagamitan natin ng pen tool. O kaya pwede na rin natin gamitin minsan, effective si Magic Wand. So explore pa rin natin yan. For now, explore natin si pen tool. Lahat ba naka-select na kay pen tool? Yes po. So select ka ng isang point, hold shift pagka gusto mong straight line. Hold shift pagka gusto mong straight angle. Ba't dun siya nanggaling? Teka. Pag straight angle. Hold shift ulit kung gusto mo ng straight line ulit. So kung gusto mo naman na hindi siya straight line, okay lang din. Pero ang pinakamagandang pwede mong gawin kay pen tool, napaka-flexible niya. Example, yan. Pwede mong galawin, i-modify kung, sorry. Pwede mong i-modify each points na yan. Each vertex. Yan. So, pwedeng galawin mo to. Pwede mong galawin to. Ang pag gagalawin mo siya, pwede mo siyang i-alt. Hold mo lang yung alt bago mo siya pindutin. So, ayan. So, ayan. Pwede mo siyang gawing alt. Para malikot mo. Pero, pakita ko sa inyo yung pinaka function niya. Example, gusto kong i-select ito. Itong part lang na to. Kita ko lang. So, ayan. Sorry. So, isa pang pwede i-note nyo sa mga shortcuts. Di ba ito yung zoom and zoom out? Example, naka-zoom ka. Ito yung pwede mo kasi i-navigate siya ng left to right dito. Pero ang shortcut din dyan, hold mo yung control, mouse wheel ulit, control plus mouse wheel, pwede ka na mag-pan left to right. So, ayan yun. Para hindi ka na palipat-lipat ng tools. So, ayan. So, ayan ang pen tool. Ayan. Text tool. Ito yung type ka lang ng text. Type ka lang ng text. Halimbawa, ayan. So, iwan ko lang kayo. Explore nyo muna yung pen tool kasi yun yung gagamitin natin sa unang activity natin. So, explore nyo lang. Balikan ko kayo in 5 minutes. Meron kayong question. Okay, Sir Mark. Hello po.
Yes, sir. Sir, so bali ang pinakita mo kanina is using the pin tool and then nag-trace kayo ng object. Tama po? Mamaya, Okay. Kasi we have a question from Ralph. Sabi niya, pwede daw po bang may angle? Parang ang natanong niya siguro parang exact angle nung magiging kailangan niyang gawin for unspecific tracing ng pin tool. Meron po bang any way of that? Paano gawin? That is a question from our one of the participants. Hello, sir? Ay, sorry, nakamute pala ako. So, okay, nagulat ako. Okay, sige lang. Go on. So, ayun kasi mostly ginagamit lang, hindi naman kasi masyadong gamitin yung precision pagdating kay Photoshop kasi mostly design ang ginagamit natin kay Photoshop. So, pagka mga gano'n na precision na lines, nakikita natin yan sa AutoCAD o kaya sa 3ds Max. So, hindi ko na-explore kung meron siyang gano'n pero I believe na wala. Okay, thank you for clearing, sir. Kasi so far, pagkakalam ko sa pin tool, free-flowing siya, sir, di ba? Kasi depende sa object. Kumbaga talaga tinitrace mo yung mismong shape, mismong line ng object na yan para makuha natin yung object na gusto nating gayahin or kuhanin or ikat. Tama, sir? Okay. Okay, na-explore na ba natin si pen tool? Any question? Nag-enjoy. So, nag-enjoy. So, ayan. Wag yung di-delete yung nagawa nyo na. Sorry. Pa-mute muna, pa-mute. Wag yung di-delete yung ginawa nyo na. Okay. Escape. Sir, wait lang. Clear ko lang po. Ano po yung aming object na iti-trace para lang doon sa mga participants natin? Yung mismo... Pa-mute muna, sir. Haglit lang. Lilawin ko lang, sir. Okay, sir. So, ito yung gagamitin natin. Punta tayo sa pen tool. Nakapagsulat na kayo. Hindi natin kailangan na meron kayong object dito. Hindi natin kailangan na meron kayong object na nandito. Ang gusto ko lang, sige, para pare-pareho tayo na nakikita. Ito yung sinasabi ko na layers pala muna. Banggitin ko rin sa inyo, layers. Ito yung layer 1. Supposedly layer 1 siya. Pero, sige, pakita natin para... Ayan. So, ito ang delete natin para pare-pareho tayo na nakikita. So, ayan. Ito yung layer. Initially, nag-uumpisa yan, siyempre, layer 1. Mag-add ka ng bagong layer, layer 2. Ang maganda dito, pagka nag-layer ka kasi, pagka nagawa ka ng lines dito, o kung ano man ang gagawin mong edit dito, example, magdi-delete ka, meron kang object din dito. Ang selected mo lang, layer 2. Hindi ka magkakaroon ng changes kung in case nakaselect sa'yo sa layer 2. Gusto mo lang kasi burahin yung content ng layer 2. Ang apektado lang dito, si layer 2. So, kahit itapat mo siya kay
layer 1, hindi mo siya mababago. So, pwede mo rin i-lock. Example, i-lock mo si layer 2 para hindi mo talaga pwedeng galawin. Kasi layer 1. So, yun yung gamit ni layers. So, explore pa natin to. Meron kasi tayong mga tinatawag pa na blending modes ng layers natin. So, explore pa natin yan. So, para lang pare-pare ulit tayo. Ito yung paggawa ng new layer. Pag-delete, dito natin di-delete si layer. Select mo lang si layer. And then, pwede mo siya delete doon. So, gawin ko lang, fill ko lang siya ng white. Ayan. Balik tayo kay pen tool. So, ganyan lang. So, gawa ka ng line. Tapos, pwede mong stroke path. Kasi ito, ang ginagawa mo kasi kay pen tool, path lang siya. Hindi pa talaga siya isang object na pwede mong ma-edit. Hindi mo siya pwede malagyan pa ng kulay. Ang pwede mo siya magawa ng kulay kung gagawin mo siya ng stroke path and brush. Nakita nyo? Stroke path and brush. So, ang mangyayari dito, ano pong ginawa nyo? Right click po? Para lang doon sa mga ano natin. Right click. Right click lang. Stroke path and brush. Ang mangyayari dito, kung ano yung nakaset na size ng brush, kung ano yung nakaset na kulay, ayun yung mapupunta dito kay path natin. Example, brush natin nakaset sa white. Okay, gawin natin black para kita. X. Ito yung si brush. Sabihin natin, ito yung brush natin. Pwede natin modify si brush. Right click nyo rin. Pwede kayo mamili ng mga iba-iba klase ng design ng brush. So, gusto ko medyo tingnan natin kung ano yung mga brush. So, ito siguro. Yan, nakaset. Ito yun. Dito, masiset nyo rin yung size ng brush nyo. So, makikita nyo, yan, nagbabago. Pero meron din tayong shortcut nyan. Yan muna. Yan, natansya ko na. Ganyan, kalaki yung gusto kong brush. So, pupunta ulit ako doon kay pen tool. Nakaset ako na black ang primary na foreground color ko. Yan. Then, right click ulit, stroke path, and then brush. So, yun. So, yun siya. Okay. And then, once na hindi nyo na kailangan tong path na to, kasi medyo nakakagulo na siya at di mo naman siya kailangan, pwede mo nang delete path. Meron ka ng line. Kasi, ayan. Ginagamit natin yan kung irregular shape niya. May flexibility ka kasi pagka ito ginamit mo eh. Kumpara dito sa brush lang na direkta gagamitin mo, hindi ka masyadong flexible. Yan. Kasi i-try natin na pagkumparahin sila. Stroke path and then brush. So, ayan siya. So, kung brush ang gagamitin mo, medyo mahirap. Hindi mo makukuha masyado yung mga kanto. So, ganun. Okay. And then, ito yung shape. Kuha tayo ng rectangle, example. Dito natin sa set sa options kung ano yung fill. Ano ba yung fill o yung laman ng rectangle natin? Ang gusto ko wala lang. Walang laman. Pero yung mismong line ng rectangle natin, gusto ko kulay blue. At ang gusto ko, ang size niya mga 40 pixels. Yan. Sample ganyan. So, ganyan lang. Okay. Ngayon, halimbawa gusto kong burahin yung part ng rectangle na to. Pwede ko bang direktang burahin siya ng
burahin siya ng eraser tool? Hindi. Hindi pa siya pwedeng burahin kasi naka-smart object pa siya. So, ang gagawin natin dyan, pwede na, para ma-edit natin siya, punta ka dun sa layer mismo ng rectangle, right-click mo, tapos rasterize layer. Ito yung pwede mo na siyang i-edit. So, pag nandyan na, pwede mo nang burahin yung parts niya. So, okay? Nakuha natin. Yan. Pwede natin kuha rin yung part niya. Okay? Malinaw? So, punta na tayo dun sa ating activity. Wait. Nasaan siya? Okay. Okay. Ba't nawala? Open. Okay. Nagpalit pala ako ng pangalan. So, exercise. Ito. Ito yung i-screenshot nyo. Ito yung magiging activity natin. Screenshot nyo itong buo na to. Kasama itong naka-open dapat lahat ng layers. Para makita ko rin na ginamit nyo yung mga layers. I-rename nyo yung layer. Ang pag-rename ng layer, double-click nyo lang dun sa text. Tapos pwede na kayo mag-type dun sa mismong layer na yon. So, backup. Usually, pag nag-edit ako, kung ito yung original image, dinoduplicate ko siya. Halimbawa natin, ito yung original image. Pwede nyo siyang i-duplicate. Drag nyo lang siya dito sa, ito ba ito yung command para magawa ng new layer. Para ma-duplicate nyo, drag nyo siya doon. Meron ka ng copy. So, usually ginagawa ko yan kasi minsan para meron akong backup ng original image. Ang isang shortcut naman dyan is Ctrl-J para meron ka ng copy nun. So, delete ko lang. So, ito gusto kong makita. Yung main, yung fill, tsaka yung FAPS ko, at tsaka yung O. So, paano ba natin gagawin to? Tuturo ko lang sa inyo. Pero, minimal lang ituturo ko para gusto ko kasi explore nyo rin eh. Kung marami kasing approach na pwedeng gawin. So, ituturo ko lang yung pinaka object. Delete natin to. Okay. Copy ko lang. Siguro, okay. Sige. Okay. So, ito yung original image natin. Duplicate natin by Ctrl-J. So, okay na yan. Sample. Kailangan natin ng burahin ito. Burahin tong giraffe na to. So, ang pinakamadaling paraan na pagbubura niyan, pero hindi to effective 100% ng pagkakataon. So, paano natin buburahin siya ng mabilis? Pero hindi ko naman kailangan ganun ka-perfect. Ang gusto ko lang ma-explore nyo yung mga gano'n ka-powerful yung functionality ni Photoshop. So, ang isang ang gagawin lang dito, di ba yung katulad nung lasso tool kanina, yung selection tool. So, i-select natin siya. Select natin. Tandaan nyo, nakaselect tayo kay layer, yung original image natin na layer. Select natin siya. Now, selected na natin si giraffe. Punta tayo kay edit. Punta tayo kay content aware fill. So, ang ginagawa nito, automatically, ang gagawin niya, tatanggalin niya yung object na sinelect mo at tatry niya na i-match dun sa background.
Nagets? Narinig niyo pa ba ako? Yes, sir. Po. Oo. Yes po. Medyo nawala yung video ko na lowbat na kasi yung laptop. So, okay na. Okay naman siguro kahit audio lang. So, ayan, select lang natin siya. Siguro pala next time ibigay na natin yung exercise file para habang meron din kayong pinagpa-practicean. So, ito. Select na natin tong giraffe. Then, punta tayo sa file, sa edit, and then content aware fill. So, ayan. O, di ba? Okay lang natin. Hindi na natin masyadong papakilaman tong presets. And then, di ba, ang sabi natin, Control D para ma-deselect. Control D, deselect. So, wala na si giraffe. Meron tayong medyo minimal na halata. Pero hindi na tayo masyadong mag-focus dyan kasi gusto ko lang ma-explore nyo kasi ayan, pero meron tayong pwede pang gawin sana dyan. Katulad ng yan. Pwede pa natin gawin tong patch tool pero wag muna ngayon. Ang gusto ko lang muna ngayon mapatanggal nyo yung giraffe doon. So after nun, wala na siya. Gagawa naman kayo ng text na FAPS ko. Any text na muna. Example F lang. So paano ko ginawa siya na nandun sa likod ng bundok? Ito yung medyo nalilito pa ako ngayon kay Photoshop kasi dati yung mga ginagamit ko bago mo maging uniform yung size, yung ratio pag nagre-resize ka, kailangan naka-hold yung shift. Pero ngayon hindi na. Automatic, uniform na yan. Pag nag-resize ka, hindi mo na kailangan hold yung shift. So, ganyan. Katulad nung sa kanina, sa rectangle, hindi mo pa rin siya pwedeng i-edit kasi hindi pa siya converted into pixels, editable pixels. So, ang pwede natin gawin, yung text na to, sample, nandito siya sa bundok. Ang pwede natin gawin, i-right-click yung layer, and then rasterize ulit. So, anong madaling paraan para gawin to? Pwede bang i-delete na lang natin? Delete. Kaso hindi, mahirap kasi again, sasabi ko sa inyo, itong paraan na to, napaka basic lang muna. So, merong advanced way ng paggawa nito. So, para lang madalian kayo. Halimbawa, ganyan. Yan. Para madalian kayo kung makita nyo talaga yung curves o yung edges ng bundok, pwede nyo select yung layer na to. Ito yung opacity. Kumbaga yung transparency ng bawat layer. Pwede nyo kontrolin. Pwede nyo kontrolin muna yung opacity ni letter F. So, nakita nyo na siya. Kita nyo na yung likod ng bundok. So, pwede ka na punta ulit kay eraser tool. Bawasan mo yung size niya. Okay na. Zoom. And then, para mas makita mo yung edges. So, ayan. Lakihan ko lang yung size para mabilis ko siya mabura. So, ayan. Balik mo lang yung opacity niya sa 100. Okay na. So, yan lang ang isi-send ko sa inyo yung exercise file. So, ganyan ang gagawin natin na output. So, any questions? Coach, may question. Bakit po maraming layer? Isa may nyo. Paano maraming layer? Doon po sa may work nyo. Sabi nyo kasi sa exercise. Kasi gusto ko lang makita na ginamit nyo talaga siya.
So kasi ang ideal dito, ang ano kasi ideal na gagawin mo, magpangalan na mo ng unique name yung layer mo. Kasi makaka-encounter ka ng mga files o na project na sobrang dami ng layer na gagamitin mo. Kasi hindi advisable na gawin mo sa isang layer lahat yan. Kasi pag binalikan mo, tutulad nga halimbawa kanina. Ayan. Ngayon, sample ko lang Sabihin natin ito, naggamit ako ng brush. Ito lang ang gagamitin ko layer, delete ko muna to. Ngayon, gusto ko isang layer lang gamitin ko. Naglagay ako dyan ng design, sabihin natin kunyari design yan. Ayan. O yan. Ang ganda ng design. Sabihin natin design yan, sample. And later na-realize ko na meron akong gustong ayusin dito, parang sobra. Parang sobra yung ginawa kong paint na to. Parang dapat hanggang dito lang sa ito para mas realistic. So, sample gusto ko lang magawa ng design. Natakpan ko tong nguso nung giraffe. Gusto ko lang ayaw kong matakpan yung nguso ng giraffe. So, ang gagawin ko, tendency erase ko siya, di ba? So, pag i-erase ko, masasama ko na may erase tong giraffe. Kasi nasa isang layer lang siya. Pero kung gagawin ko siya, magawa ko ng bagong layer at pangalanan ko siya na paint, kunyari. Let's say it's paint. Yan. Select ko tong layer. Maggawa ko ng design ko doon. Kahit takpan ko pa si giraffe. Pag nag-delete ako, hindi ko madidelete si giraffe. Kasi nakapatong lang siya Whereas, kung ito yung gagawin ko, nakakabit na siya doon sa mismong picture. Pag may layer, kung mga patong-patong layer. Patong-patong siya. So, hindi ko magagalaw tong yung file na nasa ilalim. So, yun. Yan, pwede kong burahin. Yan. So, ganun. Nice. Okay, sir. So, we have a follow-up question from Elijah. With your particular task, meron po bang specific font? Kasi I believe dun sa binigay nyo, pinakita nyo task, merong text. Tama po? Wala. Ipakita ko lang yung task. Wala pala. Sige, sir. Ayan. Ito, ano to? Square to rectangle. Rectangle. Sorry. So, ayan. Ayan. So, ayan ang gagawin natin. Wala naman, basta gusto ko lang word na FAPS ko dito. Hindi ko re-require ko anong font. Kung anong kulay, hindi rin. So, okay lang sa akin na ganyan. Basta makita ko lang na ginamit yan. O, ayan. Okay, Sir Mark, we have a question from our FB Live viewers. Baka pwede rin daw pong mahingi yung mismong file na yan na gusto nilang i-edit. Kasi I believe gusto nilang i-practice to. Kasi marami tayong nakakapanood upon this particular webinar. Sige. Ibibigay ko yung link to file at saka yung output file. Sige, dito na lang sa mismong thread ng video na to. I-comment na lang natin. O paano? Much better kung i-comment na lang natin sa thread ng video na to siguro. Yes, sir. Okay po. Sige. Okay. Dun sa mga magka-question, please kindly introduce your name first and then go on with your question. And then you may unmute your mic kung meron kayong mga follow-up questions na gagawin. Because this is the right time for us to really clear and question kung ano man yung gusto nyong i-clarify, guys. Okay po? Okay, sir, yung shortcut links daw po, paano po ba? Do you have collection of shortcut links na pwedeng i-share? Itong shortcut links naman na to, kinuha ko na to,
Actually, idadalin lang kayo dito sa mismong page ni Adobe. So, pwede kayong mag-search lang din doon. Pero yung mga sinabi ko, yun yung mga common na ginagamit ko lang. Hindi ko masyadong kinakabisa lahat. Dahil marami din talaga siya. Yung mga gamitin lang, ganun. Okay, sir. So clear lang po natin. Yung shortcut link na ibibigay nyo na may link is ida-divert kami doon sa page ni Adobe. Page ng Adobe. Oo. Okay pa. So, yan. Kasi gusto rin po ng ating ibang viewers and as well, lalo na dito sa Zoom. Sige. Okay po. Thank you, sir. So, try natin kung mariremove ito kung ganito kaliit. Wow. Nakakatuwa ang Photoshop kasi talagang ito mismo yung sinasabi lang photo manipulation eh. So, pwede mo talagang laruin yung image sa kung anong na-imagine mong gustong gawin sa mismong image. So, napansin ko lang po, Sir Mark, yung giraffe po ba, na-edit na po yan? Kasi 3 lang po yung kanyang legs. Or 4 po talaga yan? 4 yan siguro, natakpan lang. Okay. O nga na, napansin. Ngayon 4 siya ito. 4. Ayan. Okay. Nasaan? Okay. Okay. Sir, we have a question from Elijah. Saan daw po isisend yung aming file na gagawin? Doon sa task. May tracker tayo sa group. Yes. Okay. So doon, I believe doon sa ating Photo Mastery Group, FB, especially yung mga sa Zoom dito. Okay. Guys, baka may tanong pa. You may unmute your mic now. Mukhang nahiya sila or talagang naiintindihan talaga nila. Na-overwhelm sila. 2 lang yun eh. Yes, okay. We have a statement from Rona Lunar. Ako po, iba pala Photoshop ko. Please, Ms. Rona, kindly unmute your mic and then share us or clarify with us what are you trying to say po. Hello po. Yes, Ms. Rona. Hello po. So, iba po pala yung naka-install sa akin. Akala ko po same. Kasi CS6 po yung nakita ko before na ano. Pero ngayon po yung laman niya, iba po dun sa nakikita ko kay Sir Mark. Kaya po yung iba hindi ko po makita yung ginagawa ni Sir Mark. Actually, kanina hinahanap ko pa din po. Kaya hindi mo na ako nag-raise out. Pero ngayon po parang iba po talaga siya. So, siguro much better po trial na lang din yung gamitin ko. Ano kasi, pwede kang, kung CS6 yan, halos pareho lang naman kasi, ako ginamit ko noon, hindi ko lang kung CS3 o CS5. Kasi iba po yung itsura niya dito sa naka-open po sa akin eh. Compared po dun sa ginagawa niya sa right side. Pero lahat naman ng common tools nandun pa rin naman yan. Yung siguro po dahil ano lang din. So i-explore ko na lang din po kasi iba po yung itsura, yung mga positioning po ng mga tools nga po. Pero siguro po nadidito nga din yung ibang ano. Sige. Po. Okay, ito lang, add ko lang pala pag example na i-close. So, ito sa window. Example, na-close nyo to. Accidentally, na-close nyo siya. Huwag kayong matataranta na nawala na yung toolbox. So, pwede mong punta ka dito sa window, open mo lang yung tools, babalik lang din siya doon. So, marami pa ditong window na pwede mong gamitin. Yan. Style swatches, properties, spots. Yan. 3D. So, yun lang. Thank you. Okay, I guess we really have to explore kung anong meron talaga na nakikita natin dito sa Photoshop. Kasi I believe ang dami nitong tools. Ito rin sa nakakapagbigay sa atin ng konting parang scary kasi nga ang daming tools so hindi mo alam kung anong gagawin. So that's good na kahit papaano ginaguide tayo ni Sir Mark.
on each particular tools kung ano ba at kung para ba saan siya. Okay, so go on, Sir Mark. Siguro okay na. Okay na tayo siguro for this session. So, send na lang natin namaya yung exercise file saka yung output na gusto nating makita. So, ayun. Hello, Sir Mark. Sino po ito? Go lang. Si Rona po. Go on, Miss Rona. Yun pong, naka-record po ba ito or sa live na lang namin din balikan? Ay, opo, naka-ano naman po pala. Sige po, balikan ko na lang po doon. Thank you. Nakakatuwa naman si Miss Rona. May tanong siya, tapos siya na rin yung sumagot ng tanong niya. Okay. Opo. Okay. Thank you sa pagsagot ng tanong mo, Rona. Okay, so clarify lang natin ha. Paano daw nawala yung giraffe? Diba? Tama po ba? Just go sa edit and then Content-aware fill. Yes. Edit, select content-aware fill, and then Select mo muna itong object na gusto mo mawala. Sana ganun lang kadali Magpawala, no? Magpawala. Muhugot ka na naman, sir. Nakakatuwa naman to. Tapos ganun lang kadali. Normal na ulit yung yung background. Okay. So, yan. Select mo lang siya. Make sure na selected mo yung layer na gusto mong i-edit. And then, punta ka sa edit. And then, content aware fill. Okay lang. So, yun lang. Wala. Diba? Magic. Okay, thank you. Sabi ni Sir Van, buti pa daw yung giraffe. Kumbaga, andaling nawala. Okay, sir. Siguro clarify lang natin po yung sa font. Gusto talaga nila kasing malaman kung ano yung font na gagamitin or are we allowed to use the other fonts na available? Kahit anong font naman, okay lang kahit anong font. Kasi I believe, i-check nyo po ito. Baka mamaya hindi nagaya yung font na gusto nyo. So baka yun yung worry ng part ng mga participants natin. Okay lang naman. Wala problema. Anong font? Kahit anong font. Kahit Arabic font, guys, pwede. Okay. Wag. Basta mabasa natin to. Okay, guys. Sige lang. Tanong lang po kayo. Basta yung font. Okay. Sir, we have a question from Faith. Mas eraser tool ang gagamitin? Yep. Eraser tool. Okay, thank you. Guys, you may unmute your mic and then directly mag-ask na po ng questions. Because it's already 7:30, time check lang po. Kasi as much as necessary, our webinar should be in 1 hour lang po talaga. Okay? Yung sa transparency, Ms. Rochelle, unmute your mic. Go on. Hello po. Yung sa habang binubura po yung font, yung transparency ng sa letters, paano niya po nagawa? Click mo yung layer. Punta ka dito, opacity. Yan. Sir, pa-zoom out nga po. Baka hindi nila nakikita. Kasi medyo maliit pag sa presentation eh. Yung ipakita nyo mismo yung part ng... wala akong magnifier eh. Okay. Natin sa magnifier. Ito. Yan. Para nakikita din ng mga viewers natin sa Facebook Live. Kasi maliit na yung ating screen, lalo na pag naka-mobile yung iba. Kasi iba sa mobile nanonood, pauwi. Even my friends are actually watching now. Sa mobile sila nanonood. Kasi they're very interested sa ating topic. So, ito. Click natin tong... Pero, ito. Sample natin to. Click natin yung layer na gusto natin mismong edit. Tapos, punta tayo sa opacity. Then, slide to the left lang. So, ayan. Ayan. Yan, opacity. Ayan. Malabo na siya. Ito, kung ito naman,
Sample natin ito. Babalang natin siya. Kung gusto nating mas transparent, ito. Click natin yung layer. Medyo lagyan ng transparency. So, yun lang. Okay. So, yun. Yun siya. So, I think that's all for our module today. Okay, Sir Mark, siguro one last question na lang talaga. After this, we're going to cut na our webinar. We have a question from Mylene. Paano daw po nagawa yung sa square or rectangle? Parang katulad ng ginawa natin kanina, select mo to. Rectangle tool. Okay. Click That mo. is a question from Sir Miss Mylene Adolfo. Okay. Then dito ka na sa click mo ulit, then drag. Tapos may makikita ka ditong pwedeng dito mo lang gawin yung function niya o kaya dito. Fill. Hindi natin kailangan ng fill, so no fill. Kailangan natin ng stroke o yung kailangan natin na may kulay itong lines. So, lagyan natin siya ng stroke. Pili tayo ng kulay, let's say orange. Orange, and then pili tayo ng size. So, ayan. Ganyan lang siya. Then, kung gusto nating resize, Control T. Tandaan nyo, Control T. I-resize. I-resize natin siya. O Shift. Ayan, malinaw po yan, Miss Rosh and Miss Mylene. Okay po. So, okay na. Thank you po. Yan, okay yun. At least malinaw po kung anong gagawin natin. Kumbaga may idea na tayo kung paano talaga palalabasin na ganito, sir. Tama, okay? Thank you po, sir, for clarifying the question of Miss Mylene. Basta tayo po yung gagawa ng sarili nating layer. Or, sir, ilan po ba dapat ang layers na requirement nyo? Nandun sa exercise file, makikita nila din dyan. Kung ano mismo yung nandun sa exercise file, yun na yung output nyo. Kung ano yung naka-screenshot na yun. Pwede lang kayo magbago ng font at saka ng font style at saka ng font color. Okay, malinaw po, sir. Thank you. And then, kailan na po yung submission? Sabi po ni Miss Ivy. Until next session natin. Okay, so Next clarify lang Tuesday. natin. Our next session would be August 4. Tama po? Tuesday. Okay, para malinaw po sa lahat. Okay po, sir. I guess, guys, if you have any questions, siguro sa group page na lang natin with our Photo Mastery or Photoshop Mastery 0 to Hero po para doon sa mga ongoing questions kung meron pang clarifications. So again, Sir Mark, meron po ba kayong sasabihin pa po? Wala naman, pero thank you sa pag-attend sa ating unang session. So sana hanggang next session, lalo na yung mga nanonood sa live, sana matuturing kayo hanggang sa huling session natin. So, definitely, sir. Panigurado, ngayon pa lang meron na silang matutunan. Okay po? So again, thank you, Payoneer, for supporting us with this particular webinar. And meron pa tayong series na magagawin ng mga seminar, or webinar rather. And this is being brought to you by FAPSCO, the Filipino Online Professional Service Cooperative. And I hope na i-like nyo yung aming page ng FAPSCO para lahat ng mga trainings na nila-live namin, pwede nyo talagang masubaybayan and automatically ma-update kayo sa mga ongoing notifications na gagawin ng page namin. Okay po, Ms. Charlene, andito po ba kayo? I guess wala na siya sa room. Medyo hirap siya sa connection. But then, guys, sa mga participants, thank you very much for joining us here. And
I guess that's it. Thank you din po sa lahat ng mga nag-participate, sa mga Facebook viewers natin or sa mga live na nanonood. And thank you po, Pioneer. Sir Mark, kayo na pong bala. Bye, guys. Okay, we're gonna end this session. So I guess thank you guys, and exactly 1 hour and 9 minutes tayo. Thank you po. Bye-bye.